7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Malamig na siboy ng hangin ang gumising ng aking umaga sa bahay ng Orisin kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Balot na balot ng hamog ang buong paligid. At hindi nga nagtagal, tumulak na ako papunta sa Matnog. At habang pumapadyak ako, natatanaw ko na ang matataas na bundok sa dulong kanluran kung saan tatawid ako papunta sa mga probinsya ng Kabisayaan. At nag-umpisa na nga akong umahon. Dahil nga bundok ang dadaanan ko papunta sa Matnog, patutarik, at mga kurbadang kalsada ang aking dinadaanan. At may mga pagkakataon pa nga na napapabanking lang ako. Pero may reward naman, ang mahabang lusong, preskong simoy na hangin at ang magandang kapaligiran. Kahit papano, nababawasan ang pagod ko sa pagpadyak. Maya-maya pa, nadaanan ko na ang arko ng bulan. Hanggang sa maghiwalay na nga ang direksyon ng kalsada, ang kanan papuntang bulan at ang kaliwa ay pupunta ng Matnog. 4 na matataas na kurbadang ahon, ganyan ang kailangan kong malagpasan bago ako makarating ng Kabisayaan. Dahil tumitira na Matnog, tinitira ang Matnog. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them break. I am but a traveler, been most everywhere. Ask me what you want to know. Pagkatapos ng 30 minutos na padyakan sa matataas na ahon What a journey. at mga bundok, sa wakas, pantay na uli ang simento. At ang laman ng isip ko ng mga oras na yan, sa wakas, makakatawid na ako ng Kabisayaan. Bago ako kumuha ng ticket, tuminto muna ako sa tindahan para humigop ng kape. Hanggang sa, Nandito nga na ako bibili ng ticket. Kuya muna ako magkano ang tawid ngayon. Galing po fully book ang karamihan ng mga shipping companies na napagtanong ako. Dahil nga sa magbabagong taon, marami sa mga kabayan natin ang uuwi ng kanilang probinsya, kaya maaga silang nagpa-reserve ng ticket. Dahil gusto nga nilang makapiling at makasama ang kanilang pamilya sa paghiwalay ng taon. Kaya yan, hindi ako nakatawid ng araw na yan. At dahil malalim ang comprehension ko sa magantong situation, nag-giveaway na lang ako. Kaya pumadyak na lang ako, going to Arco ng Matnog. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ako, hanggang gumulong ang luha. At yan ang kwento sa likod ng pang 31 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.